Hi guys! Magandang hapon sa lahat. At for today's video, nag-request sa akin yung mga junakes ko ng chicken nuggets daw. At dahil wala tayong chicken, ang gagawin na lang natin ay gagawa tayo ng pork cutlet. Para sa pork cutlet natin, ang gagamitin nating karne is yung part na hindi masyadong tabain. So ang gagawin pala natin dito sa karne guys, tenderize natin siya. Yan, pupukpukin natin siya baliktaran. Parang ganito, manipis na siya tingnan. Pagkatapos, lagyan natin siya ng asin ng konti. Konti lang muna guys. Pagkatapos malagyan ng asin lahat is ilalagay natin to sa chopping board kasi ilalagay pa natin to sa refrigerator. At dahil nga ulyanin na ako is muntik na natin makalimutan itong paminta na durog. So lalagyan natin siya ng paminta guys. May pamintang durog na ready to use pero mas gusto ko na ganitong paminta kasi nakakalaki daw to ng braso, charot. Tapos lalagyan din natin siya ng asin ulit guys. At saka babalutin pa natin ito ng plastic wrapper dahil ilalagay natin to sa refrigerator for overnight. Pero dahil nga wala na tayong oras, hindi na kaya sa atin yung overnight. Ang kaya ko ay 1 hour na lang bago. Habang hinihintay natin yung karne na nasa refrigerator is gagawa muna tayo ng gulay. I-partner natin sa ating pork cutlet. So ang gagawin ko ngayon is coleslaw or cabbage salad. Ito yung kasi yung paborito ng junakis kong babae, ang cabbage salad. So dito naghiwa lang tayo ng kalahating cabbage. Hinati natin yung isang cabbage tapos hiwa natin ng maninipis at saka nilagyan na rin natin to ng kunting carrots pang paganda ng kulay. So dito gagawa tayo ng sauce. Una nilagyan ko ng vinegar tapos 3 kutsarang nilagay ko na mayonnaise tapos kunting sugar, kunti lang nilagay ko dyan, binalik yung iba guys. Mahilig ako sa tansya-tansya tapos kunting asin na rin pampalasa. So kung gusto nyo ng maasim-asim lagyan nyo ng vinegar pero kung gusto nyo na ma-creamy siya lagyan nyo ng mayonnaise, dadagdagan nyo lang yung mayonnaise. Tapos nilagyan ko rin siya dito ng lemon juice. At dahil nga mahilig ako sa tansya-tansya, kaya kailangan tikman ko siya. So hindi ko nagustuhan yung lasa niya, dinagdagan ko pa siya ng asukal at konting asin na rin. So lalagyan ko rin to ng paminta powder. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina guys, kung gusto niyo ng creamy siya, dadagdagan niyo ng mayonnaise. Pero kung sa akin kasi gusto ko yung vinegar yung ilalagay ko, asim-asim. At kung gusto niyo rin, may mabibili naman na salad dressing sa mga supermarket. So pagkatapos ng ating salad is mag-prepare naman tayo ng coating para sa ating pork cutlet. So dito, 3 itlog ang ginamit ko dito guys. Tapos nilagyan ko siya ng fresh milk. Tapos naghanda na rin ako ng harina at saka yung breadcrumbs para sa last coating natin. So, kinuha na natin yung karne natin. Tapos, ganyan yung process. Ibabad muna natin siya sa mudmuran natin siya ng harina. Saka, ilagay natin siya sa may itlog. At saka, ilagay natin sa pang-3 coating natin is yung breadcrumbs. Guys, pasensya na kayo sa pronunciation ko ha. Kasi hindi talaga ako magaling sa mga words. Mabulol kasi ako. May mga words sa Bisaya na hindi ko mabanggit sa Tagalog. Tapos, hindi ko rin maalala sa English minsan. Tapos, mas naalala ko pa nga yung Korean. Ang hirap pala mag-voice over. Tapos, pag hindi naman voice over, kanta-kanta is may mga ang tawag nun, mga notification mula kay Meta. Napaka-stricto niya. Kaya nag-voice over na talaga ako kahit bulol-bulol ako at nahirapan ako. Napansin niyo yung isa kanina guys, kaya ako tumatawa kasi nakalimutan kong imudmod sa harina bago ko nilagay sa itlog. Diniritso ko na sa itlog kaya ayun. So ganito lang ang process sa natin guys, pork cutlet. Una sa harina, pangalawa sa itlog, pang-3 naman sa breadcrumbs. At sa pagprito naman, dapat mainit muna yung frying pan tapos lagyan natin siya ng mantika. Yung mantika dito guys, yung tama-tama lang, yung nakalutaw yung karne natin katulad nito, nakalutang siya. Guys, kung magprito kayo, check nyo muna yung mantika nyo kung may stock kayo kasi alam ko may stock ako kanina kaso wala na pala. Yun lang naisip ko, hindi ko kasi siya na-check. So sana maubos ko, maprito ko to lahat bago tayo maubusan ng mantika. So ito na yung unang finished product natin. Maganda yung kulay, golden brown. So ganito lang yung process guys. Prito-prito mo lang siya hanggang sa mag-golden brown ng ganito. Tama na yan. Depende sa kapal din ng karne ninyo. Pero yung karne natin kanina, di ba? Manipis lang yun. Kaya madali lang siyang maluto. So ang ganda-ganda ng kulay. At nangangamoy pork cutlet na rin yung buong bahay. So may sauce pala tayo dito sa pork cutlet natin guys. Gumawa na lang ako ng sarili kong version kasi hindi ako nakabili sa supermarket. Wala akong nakita. So next time siguro pag pupunta ako sa Asian market, sigurado may sauce ng pork cutlet doon. So ito na yung finished product natin guys. Kain na tayo. Thank you for watching.